Isang magandang araw po sa ating lahat at muli po ay wini-welcome namin kayo sa ating araw-araw na pagpapala. Indeed, God is so good na sa araw-araw po ay talagang nagpapahatid po siya ng blessing sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nagtitiwala po sa Kanya. Amen? So tayo po muna ay manalangin. Father, in the name of Jesus, salamat Lord sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu na pangungunahan po kami ngayon sa aming pong pag-aaral na inyong salita. Salamat Lord, basbasan nyo ang bawat salitang lalabas sa aking mga labi upang ito'y maging daluyan ng pagpapala para rin po sa lahat ng nakatunghay ngayon at ang lahat po ng mga nakikinig. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, ang topic po natin for today ay kakaibang topic po ito, no? Bagamat ito po ay talagang personal na nararanasan natin, no? Marahil hindi nga araw-araw, pero ito'y bahagi rin ng ating buhay. Yung pong pag-iyak, yung pagluha, pagtulo ng luha sa ating mga mata, no? Tears in a bottle, no? Sasabi po yan sa Psalms 56 verses 8 to 9. Sabi po dito, "You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book." And in verse 9, sabi dito, "My enemies will retreat when I call to you for help. This I know, God is on my side." Amen. No? So, makapangyarihan po ng salita ng Diyos. Ito po isang katanungan na nais ko pong ibahagi sa inyo. Have you ever tried collecting your tears and put it in a bottle? Nagawa na po ba natin yon sa maraming beses na nating pagluha, pag-iyak ay nagawa po ba nating kolektahin ito at ilagay sa isang botelya? Hindi po ba na ito po ay nakakatawa? Hindi po ba ito hindi normal na ginagawa? But alam nyo, God did that intentionally. Ginawa po yan ng Panginoon para po sa atin. Dahil He knows the times we cry. Alam po yan ng Panginoon. And even the reason, no, for every tear that falls from our eyes, anytime we cry, God sees it. Nakikita po yan ng Panginoon ang bawat luha na tumutulo sa ating mga mata. At He remembers them. Alam po niya ang mga kadahilanan niyan. At nire-record po niya yan sa kanyang libro. So, nakakatuwa ang Panginoon. Hindi po ba? Siya po ay totoong amang mapagmahal. Hindi niya hinahayaan na yung mga ganitong sitwasyon natin sa buhay ay mababaliwala. He wants to remember that. So, even po si King David, when he wrote that sa Psalms, God collected all of his tears in a bottle. It means that God cares. God cares about each tear and He remembers every pain that caused our tears. Natatandaan ng Panginoon yan. No? Anong kadahilanan ng mga pag-iyak natin, ng pagluha natin? Ano yung mga reason dyan sa likod ng pag-iyak na yan, no? At natatandaan niya ng Panginoon. At with every changing season of our life, we welcome a time of growth and maturity. Hindi po ba minsan, may mga pagkakataon talaga na kasama dito sa ating maturity ay yung maraming pag-iyak at maraming pagluha. Amen? No, at hindi yan nakakalimutan ng Panginoon. Tumutugon po siya. Katulad po yan ng isang sanggol. Hindi po ba yung isang baby kapag siya po ay umiyak, ang mga magulang niya ay natataranta na dumulog o mag-respond doon sa ba't siya umiiyak. No, inaalam ang mga kadahilanan. So, ganun din ang ating mapagmahal na Ama. At hindi niya hahayaan na tayo ay umiyak na lamang nang hindi niya tayo natutugunan. However, marami pong klase kasi ng pagluha. No? So, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga kadahilanan ng ating pag-iyak. No? There are tears of sorrow or suffering. No? Ito po ay nangyayari when we lost our loved ones. Hindi po ba kung nawala
isang mahal natin sa buhay, tayo po'y nagluluksa, hindi po natin talaga maalis yung tayo po'y iiyak, tutulong ating mga luha dahil sa dalamhati. No? So alam ng Panginoon yan. Meron din tayong tears of pain, no? Yung our hearts cry out because of a hurting situation na we can't bear alone, yung parang hindi natin makayanan, kaya tayo umiiyak, no? It could be yung pain, ito yung rejection, no? Yung pain of shame, no? Na tayo napahiya, o tayo hurts, o emotionally, no? Tayo ay nasaktan, no? Emotionally, kaya itong pagluhang ito ay dala ng mga pain na yan, no? Tears of pain, no? At meron din namang tears of regret, no? There are so many things na na-regret natin, na it could have happened kung if only we did the right thing, if only we made the right decision or the right choice, di ba? Meron tayong pag-iyak na ginagawa na nanghihinayang tayo sa mga bagay o oportunidad na lumipas o hindi natin nagawa na ayos ng tama, kung kaya itong oportunidad na ito ay nawala sa atin. So, meron tayong pag-iyak dyan. Iba-ibang klaseng emosyon ang kadahilanan ng ating pag-iyak. At meron din po tayong tears of anguish, no? When we experience so much injustice within us, no? So deep itong emotion na ito, na hindi natin makayanan, na sometimes we have to really cry, no? Ito ay inilalabas natin, ito ay hinahayaan natin na tumulo yung ating luha sa tindi ng dalamhati dahil sa naranasan nating sitwasyon na hindi maganda. At meron din pong tears of compassion, no? When we witness a situation na merong mga sitwasyon na merong brokenness within us, no? Na yung mga kahabag-habag na sitwasyon, marahil sa ating pamilya o sa ating mga kakilala o sa ating kapwa o sa ating bayan, no? Sa ating church, no? May mga sitwasyon na sometimes talagang nababagbag yung ating kalooban and that we have to cry. However, meron din naman pong tears of laughter. Ito yung sinasabi nating happy tears, no? May mga sitwasyon na nag-a-arise upang itong tears of laughter na to, sa sobrang tawa natin, hindi na natin mapigilan, hindi po ba? Naranasan na po ba niya? Talagang tumutulo na po yung luha natin. It could the reason could be a funny joke, no, na merong nag-joke sa atin, nagkwento, at talagang hindi, biling-bili natin at hindi natin mapigilan talaga ang humalakhak, or a funny situation na napunta tayo doon sa sitwasyon na yon na talagang katawa-tawa, or it could be na naka-receive tayo ng isang surprise gift na talagang nasa wishlist natin at biglang ibinigay sa atin, no? Or it could be a surprise party from a family. Meron tayong occasion sa buhay natin, birthday, anniversary, whatever it is, no? Yung family natin nag-prepare ng surprise for us, di ba? So ito yung talagang laughter, yung tears mo talaga ay tutulo because as we laughed hard, yung body natin, nagre-respond ito, in sending tears. Hindi natin mapigilan na, bakit ka umiiyak? Nakakatawa yung mga sitwasyon. So, ito po yan, yung mga nare-release na mga luha sa atin. And of course, there are also tears of joy, no? When overwhelming situation naranasan natin, wherein we really feel yung presence ng Lord sa ating buhay, na nag-i-intervene siya sa atin, no, from as we cry from yung abounding happiness, no, katulad halimbawa na we witness to some people, maski hindi naman natin sila kilala, at they accepted Christ in their lives, no? Kakaiba talaga itong tears of joy na nararanasan natin as we share yung goodness ng Lord. Minsan, itong mga taong to, sila mismo iiyak sila sa kabutihan ng Diyos. At kasama na tayo doon na nagre-rejoice with them, no? At minsan, yung tears of joy ay pag narinig natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga bata, laughing, no? Or yung first smile of an infant, diba? Yung first smile ng baby mo, o first word na tinawag ka. Ang daming
tears of joy na, kasi ako po naranasan ko yan noon, no, na parang kakaiba po yung joy na yon na talagang hindi mo siya pwedeng pigilan, no, kahit na gustong-gusto mo, no. And sometimes we also cry from beautiful memories, hindi ba? Yung may maaalala ka na mga sitwasyon na ang sarap balik-balik ang isipin at minsan naiiyak ka. Naiiyak ka hindi dahil nalulungkot ka, naiiyak ka dahil masaya ka, no? O kaya yung nakita mo yung long lost friend mo for so long a years na hindi mo na sila nakikita, and then biglang nagkaroon kayo ng communication, connection, and you were able to share sa kanila yung love ng Lord at nagtiwala sila sa Lord. Yung kakaibang joy na yun no? Hindi pwedeng pantayan ng kahit na anong mahalagang bagay, no? So, there are also advantage in crying. Sabi nga nila, yung emotional tears contain more stress hormone and natural pain reliever than other types of tears, no? So, kapag tayo daw po ay nagre-release ng mga luha, ay nagkakaroon daw tayo ng natural pain killer o pain reliever, no, na nawawala, naiibsan yung nararamdaman natin. It could be yung kabigatan, could be fear, could be so much hurt, no. Tears also serve as yung therapeutic role, no. Kaya nga sabi nila minsan, it is also known as a good cry, no? Na pag umiyak ka, naiiyak mo yan, that's a good cry kasi it tends to make you feel better, hindi ba? And you become a part, it become a part of the healing process na kung ano man yung nandiyan dyan sa loob mo, ay nagkakaroon ito ng paggaling, healing comes, no? Lahat ng kabigatan ay nai-release mo because of that tears na pinababayaan natin, nare-release natin. Amen? So, kung tayo po ay, yung crying kasi releases many toxins, no, that are known to reduce stress level, no, yung stress na yan sa ating emosyon, sa ating kaisipan, sa ating puso. Kapag naiiyak daw natin yan, ay nare-relieve daw yung mga toxins niya. So, don't be afraid to cry, no, and shed tears. Huwag po tayong mahiya, huwag po tayong matakot, na tayo po ay umiyak at merong luha na tumulo. There's nothing wrong with experiencing yung true emotion, no? It doesn't mean that we are weak just because we release these tears, just because we cry. Hindi po yan totoo. And dapat din nating alalahanin na every time that we cry, remember the truth that God is collecting every tear, no? Yung luha na yan, hindi yan nasasayang kasi kinokolekta ng Panginoon yan, and He is keeping it right beside Him forever. Kasi sinusulat pa ng Panginoon, ano bang dahilan bakit umiyak ang aking anak na ito? At nare-remember yan ng Panginoon. He remembers not the pain, He remembers not yung shame, but He always remember na no matter what sorrow you are experiencing, God will take each tear and remember it forever. It could be the pains are real, no? But God wants you to come to Him with these feelings, no? I-surrender natin. And when we are honest and true with God, that is where true healing can begin. When magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng kagaanan ng kalooban, no? So, wag po tayong matakot na umiyak, and magkaroon din po tayo ng pagiging honest sa ating sarili na hindi natin kayang itago ang mga emosyon na ito. And do not be afraid to cry because God is keeping them all in His bottle. Every one of His children has a special place in His heart. Tandaan po natin, bawat isa sa atin, meron pong special place sa puso ng Panginoon. Not just the tears in His bottle. Hindi lamang daw yung mga luhang kinukolekta ng Panginoon ang mahalaga sa Kanya at nilalagay niya sa Kanyang botelya at inirereko niya, kundi tayo mismo, tayong Kanyang mga anak, ay meron pong special place
in the heart of God. Kaya wag po tayong mangimi, matakot, mahiya na tayo po ay lumapit sa Diyos, magtiwala sa Kanya, at wag nating pigilan kung gusto po nating lumuha dahil meron pong mga kadahilanan at alam po yan ng ating Panginoon at yan po ay natatandaan niya. Tinatandaan po niya ang bawat isa sa atin. Amen? So kung sa mga oras pong ito ay meron po tayong dinaramdam at tayo po ay may mga kabigatan, huwag po tayong matakot na lumapit sa ating Panginoon at lalong huwag po tayong matakot na tayo po ay umiyak kung meron po tayong gustong i-release sa ating Panginoon. Amen? So nais ko po kayong ipanalangin. Aking Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa pagkakataon na ipinapaalam mo sa amin ang kahalagahan ng bawat pagluha namin, Panginoon, na hindi po ito isang sign lamang ng aming kahinaan, sign lamang ng aming pagkatakot, kundi alam po namin, Lord, na meron po itong dahilan at ito, Panginoon, sa aming pag-iyak ay meron po itong pag-alala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo. Pagpalain niyo, Lord, ang bawat isang nakatunghay ngayon. At kung merong mga lumuluha ngayon, Lord, ay salamat na ipinaalam mo sa kanila na ang luhang yan ay kinokolekta mo, nilalagay mo sa iyong special bottle, and then you remember every reason for it, and that you will answer, that you will reach out, Lord, sa mga taong ito. Salamat, Panginoon. Kayo po ay mapapurihan sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat po. Again, magkita-kita po tayo sa susunod na mga araw. God bless you.